Hi Capricorn, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Capricorn, this is your first half of the month of May. Gabay Tarot reading from May 1 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Capricorn, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Capricorn ngayong May 1 to 15, 2026. Capricorn, May 1 to 15, 2026. Okay. Sabi po dito, may mga kausap ka. Oo. Kausap. Nagsasabi ka dito like, ito yung desisyon ko, ideas or plano. Okay ba to sa inyo? Kung hindi, kung hindi man, pag-usapan natin. Kung okay na, then i-go ko na ito. Pwede din, nagtatask ka para susubukan mo kung effective ba o hindi. And, you're weighing pros and cons in a situation. And may nakita ko ditong decision by those in authority. Like, pwedeng kailangan mong sundin. Oo. Capricorn, kailangan mo sundin, pwedeng house rule. Oh, ito Capricorn, ito yung house rule, kailangan mo 'tong sundin. Kailangan mong ibigay itong mga requirement na ito. Ito na yung final na pagpasya. Oo, na kumbaga, ito na yung, kumbaga, this is judgment. Oo, pwedeng literal na may nag-decide yung judge. Pwede. Pero judge. So most likely may mga kausap ka nga. So may some of you Capricorn na kailangan may sundin, batas ba to sa Pilipinas or batas like sa house rule sa company, kung ano man ito na kailangan sundin. Or pwede din, ikaw yung nagbigay na, like, ito na yung desisyon ko, i-go ko na ito. Like, desisyon siya na hindi lang para sa sarili, kundi desisyon para din sa iba. Na kung okay ba sa kanila, i-go ko na to. So, marami kang kausap. Expect nyo po na marami kang kausap. May negotiation akong nakikita dito. Interview, pwedeng nag-gather ka ng factor information kasi nakikita ko din dito na some of you, Capricorn, na kayong grupo ng tao, nag-brainstorming kayo. Most likely, grupo ng tao to na malapit sa'yo, like, pwedeng family, pwedeng kasamahan mo dyan sa bahay. Pwedeng na bad mood ka. Kasi may ano dito pwedeng may tutol sa iyong desisyon, pwedeng may hindi pabor sa iyong desisyon, hindi pabor yung sitwasyon. May nakita kong ganyan na pwedeng wala ka sa mood. Oo, na-disappoint ka. Pero this shall pass, a temporary state of mind.
May iniisip ka din dito, Capricorn, na loss of connection na nangyari sa nakaraan, na nagsisisi ka, na nagsisisi na nagsisisi, or loss of connection nga sa nakaraan. At may hinihintay ka rin na kailangan na hintayin. Okay? So, sinabi naman ng card mo dito, Capricorn, na ma-overcome mo rin ito. Pwede ngang naalala mo eh. Naalala mo itong mga pangyayari sa nakaraan. Makaka-receive kayo ng malaking pera, Capricorn. Claim nyo po. Pwede din check eh. May nakita kong check dito na some of you makakatanggap ng check eh. At may kontrata. May kontrata ako nakikita dito, Capricorn. Or an important document. This is good. Kasi may application kayo, natanggap na po. Natanggap na po. At any kind of application, pwedeng job application, visa application, loan application, scholarship application, may approve eh. Approve, yan. May sagot na. So, claim nyo po. A new opportunity. Pwedeng itong new opportunity na ito, matcha-challenge kayo. Opo. Hindi siya challenge like mabibigatan. Nakikita ko kasi dito na challenge like kailangan ng effort. Written communication, makakatanggap ka ng text, email, mail, telephone call. May paperwork din ako nakikita dito. Oh. So, claim nyo po. Ang ganda po nito. May new journey. At ang ganda nito sa new journey na ito, kasi nakikita ko, hindi siya labag sa loob mo. Kumbaga, in-embrace mo itong new journey na ito. At, in-embrace mo siya eh. Kumbaga, na welcome mo itong new journey na ito. May nakita rin akong travel. Ito talaga yung pansin ko kay Capricorn. Aside kay Aquarius, na mahilig kayong mag-travel. Barati ko yung nakikita sa inyo. It might be na yung trabaho nyo is palating nag-travel. Pwede din sa malayong lugar kayo, na wala kayo sa Pilipinas, or yun nga. Travel, yes. Pwede din bakasyon ito, adventure. May nag-invite din sa inyo na kailangan na pumunta. Yan. So, sa new journey na ito, sinabi ng yung card dito na magkakaroon po ng new discovery or progress. So, change of position or status. May purong movement yung nakikita ko dito. So, expect nyo po first half of the month, magiging busy kayo. May relocation din. May nagsabi sa akin ngayon na mag-abroad. Or pauwi ng Pilipinas. May pag-uusap dito tungkol sa transportation like car. May change of mind din ako nakikita dito. May energy dito, Capricorn, na isang lalaki na a married man, 45 plus years old. Pwede din naman babae, pero most of you kasi, Capricorn, lalaki ito. Na, kumbaga, tinutulungan ka niya. Nag-dictate to eh, na, ito yung gagawin mo, Capricorn, wag mo tong gawin. Like, dictate siya na hindi toxicity, kundi
pinoprotektahan ka. Pwedeng obligasyon ka din niya. But, like for example, father mo, kuya mo, boss mo, kung sino man ito na gina-guide ka. Pwedeng nagtuturo din po ito kasi may energy dito na isang teacher, boss, pwedeng ngang house owner, may-ari ng negosyo, may nagsabi din sa akin ngayon, na very generous. So, nag-dictate to para protektahan ka ha. Oo. At handa ka niyang tulungan. Kaya pala tinutulungan ka kasi parang, hindi siya parang sinabi kasi to na you felt trapped, nagkaroon ng restriction, para kang nakatali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao, na ikaw ay nahihirapan. Pwedeng about to sa nakaraan, yung sinabi kanina, or iba din to, na may limitation, may sundin na rules, na pwedeng susundin mo to pero nahihirapan ka sa rules nila, nahihirapan kang sumunod sa rules nila, at you feel restricted or loss of freedom ito, and unable to express yourself, nabibigatan sa obligasyon, at pero then someone is relying on you for emotional and finances, pwede, responsibilidad. Nagkaroon kasi ng isolation dito. Pero may tao talaga na handa, yung lalaki, handa ka niyang tulungan. Ito yung isa sa kausap mo. At, andito talaga yung loss of connection. Loss of connection kasi nakikita ko dito na sinabi kanina pa, this is another card ha, sinabi kasi dito kanina pa na about past, na pwedeng nagsisisi. Opo. Or sinabi naman ng kanina na ma-overcome mo rin ito. May handa ngang tulungan ka yung lalaking iyon. By the way, may nakita kong buntis dito. Okay. Kung hindi man to nangyari sa nakaraan tong loss, pwedeng iba kasi to Kasi sinabi dito sa isang card mo about past na nagsisisi ka. May nakikita kasi akong senaryo dito na pwedeng nagdesisyon ka kaagad. Kung hindi man to nangyari ha, pwedeng nagdesisyon ka kaagad na hindi mo nakita nagko-cost po ito ng problema or may mga consequences. At ngayon nagsisisi ka. Kung hindi man ito nangyari sa nakaraan, kailangan mong maging maingat sa paggawa ng desisyon. Okay? Kasi kung hindi ka mag-iingat, yan nga, nagsisisi. Isipin mo, kung gagawa ka ng desisyon, isipin mo kung ano yung possible na consequences niya, magkakos ba ito ng problema, kumbaga, so kung ano man tong concern mo, may changes, kailangan mong mag-move forward, syempre kailangan ng solusyon nito. At tama mo naman yung mga ginagawa mo dito, kasi na may mga kausap ka na alam mong makakatulong sa'yo. Yes, makakatulong sila sa'yo. So, kuha tayo ng angel number, Capricorn. Ngayong May 1 to 15, 2026.
Angel number 111. Sabi po dito, angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am creative. Again, I am creative. Sinabi dito na makaka-create ka ng opportunity through your skills, through your talent. Kumbaga, mismo ikaw yung makaka-create ng opportunity. Kung naghahanap kayo ng opportunity, mismo kayo po ang makaka-create ng opportunity. And please know that you are divinely guided. So, may new beginning ako nakikita dito na sinabi dito na may ibibigay ang universe sa iyo na kailangan mong bigyan ng atensyon at bigyan din ng aksyon. Kasi kung bibigyan mo ng aksyon, may pagbabago. May pagbabago. And I consider this is an answered prayer. So, claim niyo po, angel number 111. I don't read reverse card. Tandaan niyo po yan, lalo na sa mga bago dito. Capricorn, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para po updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy mo po, Capricorn. Lumabas din po dito. May mapanil lang. Pwede nagtitiis ka sa toxicity. Nagtitiis ka kasi nahihirapan ka sa pag-follow ng rules na sinabi din kanina. Diba? Natandaan nyo? Lumabas din siya sa tarot cards mo. So dito, gagawa ka ng aksyon kasi may nagpaplano ka na eh. Kumbaga strategy planning to. Oo. At may advice ang card niyo po na wag mong ibunyag lahat ng plano mo. Kasi may tao dito na handang sirain yung plano mo. Baka ito yung dahilan naguguluhan ka. Kasi may mga tao dyan na pinipigilan or nakisawsaw, nangingialam sa iyong desisyon. So, wag niyong hayaan na malalaman niya. Kumbaga, wag mo siyang hayaan na magkaroon siya ng access sa iyo. Kasi may nakita talaga ako ditong mapanilang, sinungaling, pakialamero, kung sino man po ito. Okay? At may nakita ka sa self-deception dito, like, nag-iisip ka na hindi naman nangyari. So, sabi ng card dito, wag mong pahirapan yung sarili mo. Okay? At may sikretong mabubulgar. At sa tingin ko, mag-uusap kayo nito kasi may tao dito na malapit sa'yo na mag-uusap kayo. Or nalaman mo na may taong hindi tapat sa'yo pero patuloy ka pa rin na sinusuyo na hindi niya alam na alam mo. Kung sa work ito, bumuo kayo ng diskarte upang makuha ang gusto mo at umiwas kayo. Okay? Kung sino man ito, umiwas kayo sa toxicity. So, truth-seeking, nanindigan ka. Kasi sa decision mo, sa mga ideas mo, alam mong nasa tama ka.
At the end of the day, hindi ka magpapatalo sa mga taong hindi totoo sa iyo. Oo, nakikita ko kasi dito na increase confidence, kumbaga katapangan at confidence. Basta po be careful lang kayo sa mga ginagawa at pinipiling desisyon para magtagumpay po ito. May tao dito na masyadong malakas ang energy na hindi mo siya masyadong kilala. So sinabi ng card dito, kilalanin mo muna kasi mukhang malakas ang energy niya tapos mukhang mabilis din siyang mawala. Like for example, para makuha nyo, example lang po ito ha, nag-o-offer sa'yo ng investment. Tapos pag nakuha na yung gusto niya sa'yo, bigla lang siyang mawala. Maging maingat. Hindi lang to sa career and money, but then sa love and romance po. Personal life. Maging maingat po. Nanindigan ka sa yung layunin dito, sa inyong proyekto. Another card na naman dito, umiwas kayo sa toxicity. May dumating na opportunity po na bibigyan mo siya ng agarang aksyon na magiging productive ka. So dito na lang kayo focus sa dumating na opportunity. Magbibigay pa yan ng, kumbaga magbibigay yan ng kaunlaran sa iyo. Huwag ka mag-focus sa mga toxicity. Na alam niyo naman na hindi yan magbibigay ng inner peace sa inyo. Okay? Mag-focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Ay, bongga, Capricorn. Ang ganda ng career and money mo. Mahigit pa sa success, this is victory. Yes. You're very inspired in doing some action. Nasunod yung gusto mo. You have the power, authority, mas lumawak yung vision mo sa buhay. May victory, mahigit nga sa success. Kampante ka sa kung ano yung sitwasyon ka. Tapos may tao din dito na handa kang tulungan. Boss type siya eh. Andito siya, yung lalaki na handa kang tulungan. Andito din po siya sa tarot card mo. Handa ka niyang tulungan eh. Hindi ka niya papabayaan. Gumagawa ka din ng rules dito. Kumbaga, maging stricto ka na, magiging more on disiplina ka. Kasi si Capricorn more on practical and disiplinado talaga. Kung nagsaset kayo na ito talaga dapat, disiplinado kayo. Yan yung strength niyo. Ambitious and disciplined. Okay? At okay, okay. Nakikita ko dito na some of you, Capricorn, na actually lahat kayo eh. You're walking away, nag-move on kayo, nag-decide kayo mag-move on na pwedeng ang ilan sa inyo umalis para magkaroon ng growth. Like, change career, susubukan mo yung iba para magkaroon ng growth. Gumagawa ka gumagawa ka ng action dito eh. Para magkaroon ng growth. Yes, you're walking away, nag-move on ka, transition po ito, puro movement. Pero din hindi ka umalis, kundi may babaguhin ka lang dyan sa proseso, sa mga ginagawa mo, para magkaroon ng growth. Andito din po yung, di ba, dapat umiwas ka sa toxicity. Kasi na-realize mo, kasi kung mag-focus ka sa toxicity, walang mangyayaring growth. So, nag-decide ka na mag-move forward. So, you are into sa growth. You are focused sa magbibigay ng growth sa iyo.
Okay, Capricorn, kung gusto niyo pong ma-notify kayo sa premiere video natin, yung una talagang upload natin sa video natin. Kung gusto niyo ma-notify, gusto niyo ma-prompt, gusto niyo ma-updated, i-click niyo po yung bell notification dyan. Okay? Kung hindi niyo alam kung paano, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng rush reading kung gusto niyo po comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood niyo na ba, Capricorn, na yung mga May 2026 niyo? Opo, May, June, and July 2026, 3 months from now, May 2026, monthly kabay. Ang susunod nito is weekly kabay tarot reading nyo. So, abangan nyo po. So, kung hindi nyo pa napanood, andito lang po sa channel natin, panoorin nyo po. Scroll down nyo lang po. Love life, self-love, partnership, and romance. Sa mga relasyon, strong, confident, and compassionate kayo sa isa't isa, well-established and successful sa inyong relasyon. Oh, this is good. Sa mga single po, may makilala kang taong very passionate sa gusto sa buhay. Charismatic po at masayahin. Most likely, this is an kapwa nyong earth signs. Hindi pala. Fire signs to eh. Fire signs and air signs. Fire signs is Aries, Leo, Sagittarius. Air signs is Gemini, Libra, and Aquarius. Air signs, air signs. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. May sabi dito na para sa mga single, naging hard worker ka at minado ka naman dito na wala kang panahon, enough time for yourself, to your family. At sinabi naman ng card dito, kailangan balansehin mo ang oras mo sa trabaho, sa sarili, sa pamilya. Magbigay ng oras. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, ganun din. Oo, wag niyong antayin na hindi kayo wag niyong hintayin na magtampo yung partner niyo, yung taong malapit sa iyo nang dahil sa lack of time. Wag niyong hintayin, kailangan balansehin niyo po at sapat na time for yourself, to your partner, to your family. Tapos kung let's say kung kailan niyo 'to napanood, kasi first half 'to eh. Kung nagkaroon na kayo hindi pagkakaunawaan, mag-usap po. Mag-usap, magkaroon ng oras, mag-schedule, mag-usap kayo at panatilihin na maging totoo sa isa't isa. Pero wag kayong mag-alala, may pagkakaayos dito na magagana. Magiging balanse din po. Which is, ni-require kanina, di ba? Kailangan balanse. Magiging balanse din po. Huwag kayong mag-alala. Okay, aminado kayo dito eh na sa mga single po na pwedeng gusto mo na makipag-relasyon pero aminado kayo sa sarili mo, na guarded kayo. Sinabi ng yung card dito na try to fix yourself first bago tumanggap ng relasyon na upang sa kayo'y magaan ang iyong pakiramdam at isipan para harapin ang bagong yugto ng iyong buhay pag-ibig. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, dito pa rin eh, na may concern sa mahabang pasensya mo kasi isa sa inyo nagkaroon ng mataas ng ego or pride. Nakaramdam ng pagod pero hindi naman susuko. Siyempre naman. Oo, subukan maglaan talaga. Dalawang card niyo mismo nagsabi niyan ha. Subukan yung maglaan ng oras para magkaroon ng pagkakaayos. Nang malaman din niya na nahihirapan ka sa adjustment. Okay? Kasi yun nga, may concern sa mataas ang ego. Okay? So, pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Capricorn. See you tomorrow. Maraming salamat.